everyone. Our Bible verse for today is all about Isaiah 9 verse 6 to 7. At sabi po dito, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everything Father, Prince of Peace. Of the greatness of his government and peace there will be no end. He will reign on David's throne and over his kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness from the time unto forever. And zeal of the Lord Almighty will accomplish this. So, mula sa panahong ito hanggang magpakailanman, isasagawa ito ng ating Panginoon, at pangako ito tungkol sa pagdating ng ating Panginoon sa Kristo bilang isang Mesaya na mula sa lahi ni Haring David, na mula sa lahi ni Haring David pinanganak ang isang Mesaya. Ang Mesaya ang maghahari sa lahat ng bansa. So this is the first teaching of the verse. Ang mundo natin paayos ng paayos, pabuti ng pabuti. So yung usually kasi nasa isip ng tao, yung mundo natin pasama ng pasama. Pero sabi dito, si Prophet Isaiah looking forward for the future na ipapanganak ang Mesaya. Ang Mesaya, ang Kristo na namamahala at inatas sa kanyang balikat. For to us as a child was born. Pinanganak ang ating Panginoon sa Kristo 2,000 years ago, several centuries na naipangako na ito. So yung pagkapanganak na ating Panginoon sa Kristo is the government will be in His shoulders. Ang pamamahala ay maiatang sa kanyang balikat. So yung pinanganak ng ating Panginoon sa Kristo, nagsimula na ang pamumuno at paghahari na ating Panginoon sa Kristo. Nangangahulugan lang na yung Panginoon Hesus Kristo ay hari na, and He is the coming Prince, the ruler, the King of the universe, and the government of Christ. Sa pagkapanganak ng ating Panginoon Hesus Kristo, simula ng kanyang pag-government. Now, kung iisipin natin, maraming nangyayaring kasamaan sa mundo. Krimen, inhumanity, dami yung nangyayaring gera, kaguluhan, away. Nasa ng paghahari ni Kristo kung titingnan natin, di ba? Kung ang mundo natin is punong-puno ng ganong sitwasyon. Kaya maraming nagtatanong, bakit ganon? Ang government ng ating Panginoon sa Kristo, hindi to one night, overnight, one stop na ipapalaganap. Ang paghahari ng ating Panginoon sa Kristo nilalarawan sa isang mustasa na tinanim at lumalago. Inilarawan ito na hindi siya kumbaga visible, diba? Parang katulad dun sa minasa hinalo sa tinapay na hindi mo makikita, pero after all na impluwensyahan yung buong minasa. Pagtapos ang laki ng tinapay, ganun. So ang Panginoon nagsisimula yan sa maliit na bagay hanggang papalaki ng papalaki. So sa part ng Panginoon natin, walang naniniwala sa kanya, bihira ang naniniwala. Like yung ating Panginoon, lumaki siya sa Israel Hindi siya pinapaniwalaan. Napakaraming tao na nananampalataya sa Panginoong Jesucristo, na tanda na nananampalataya sa Kanya, at nagsisimula na yun. The government of Christ is begin, at nagsimula na at lumalago. So the government of Christ increases worldwide. Yung paggogobyerno ng ating Panginoong Jesucristo lumalaki, lumalaganap. Kaya tayo po ay ebidensya na ang mundong ito ay patuloy na binabago ng Diyos kung paano
binabago ang ating buhay, ganoon din ang mundo. Maliban na lamang kung maniniwala ka na walang impluwensya ang Diyos sa'yo. Kung naniniwala ka na walang mabuting naniniwala sa mundo, sa nagagawa sa mundo ngayon. No, pero gaya ng ating Panginoon Jesucristo, simula na muno siya. Maraming tao naniniwala sa Kanya. Maraming tao nagpapasakop sa Kanya. At sa kapangyarihan ng Diyos, sinasakop niya ang mga bansa. At katibayan na kapag kumikilos ang Diyos, merong intensyon na baguhin ang mundo. Sa makatuwid, dito pa sa Isaiah na to, sinasabi dito na, simula sa kapanganakan ng Panginoong Jesucristo, ang kanyang pamamahala ay lumaganap na hanggang sa buong mundo ay mabago. So, napaka-importante po na sa atin pa lang, napapatunayan natin sa sarili natin na kung paano lumaganap, paano makita yung powerful effect of God sa life natin, na tayo mismo maging testimony, at ganun din po maipakita natin sa iba na hindi totoo na walang nangyayari, walang ginagawa ang Panginoong Diyos. Kasi para siyang isang mustasang itinanim na kala mo walang effect, pero unti-unti nababago ng Panginoon ang nangyayari sa mundo natin. So, the Prince is coming. At sa pagdating ng ating Panginoon Diyos, hayaan natin ang puso't isipan natin, ang buhay natin is mabago niya. Ilapit natin yung mga kamag-anak natin, mahal natin sa buhay, na sa atin pa lang maramdaman nila kung paano nagbabago ang buhay natin, nang sa ganun maakay natin sila sa pagbabago din ng buhay. So, bilang isang Christians, maging katulong tayo ng ating Panginoong Diyos sa pagpaprepare ng pagdating ng ating Prince and the coming of Prince. Hope this simple verse you learned something. Thank you everyone, and God bless.